Based sa mga materyales na binigay mo, may isang napakalalim na tanong na lumabas eh. Paano mo mamahalin ang isang Diyos na hindi mo pa kailanman nakikita? Oo. At may dagdag pa yan. Yun na nga, yung catch. Kasi kung yung mismong pagkakita mo sa Kanya ay literal na ikamamatay mo, paano niya ipapakilala yung sarili niya? Paano kanya aabutin? Parang isang catch-22, di ba? Oo, parang imposible. Para magmahal, kailangan mo makilala. Pero para makilala, kailangan mo mamatay. Kaya ngayon pag-usapan natin ng malaliman itong napaka-eleganteng solusyon na inihahain ng sources mo. Ang ideya ng ikalawang persona ng Diyos. Eksakto. Yung pagkatawang tao niya para pasukin yung espasyo at panahon natin. Titingnan natin kung bakit ito yung sinasabing tanging paraan para malutas yung dilema sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. At ang pinakaugat ng lahat ng yan, ayon sa sources, ay yung konsepto ng free will, kalayaan sa pagpili. Oh, diyan pala nagsisimula? Oo. Oo, kasi binigyan daw ng Diyos yung mga nilikha niya ng kalayaan, pero may fundamental rule. Hindi ka pwedeng magmahal sa isang hindi mo kilala. Made sense. Kailangan mo munang maranasan ng pagmamahal para makatugon ka ng pagmamahal. So, para mahalin ng mga nilikha ang Diyos, kailangan nilang makilala siya. So kailangan magpakita ng Diyos. Yun na nga. At dyan na mismo pumupasok yung napakalaking problema. Okay, sige, himayin natin yan. Sabi mo may problema. Kung kailangan niya magpakita para mahalin siya, bakit hindi na lang? Pero teka, nasabi ko na ka nga kanina, pag nakita siya, kamatayan. Bakit ganon? Bakit nakamamatay? Oo, bakit? Yan yung pinaka-core ng dilema. Ang hadlang kasi ay yung mismong kalikasan ng Diyos kumpara sa kalagayan nating mga nilikha. Okay, Malinaw sa mga kasulatan na binigay mo na ang pagkakita sa Diyos sa kanyang dalisay na anyo, fatal, nakamamatay. Ang classic example dyan, yung sinabi mismo ng Diyos kay Moises sa Exodo. oo, nabasa ko yun. Sabi niya, hindi mo maaling makita ang aking mukha sapagkat walang taong makakakita sa akin at mabubuhay. At hindi yan parang pagbabanta, no? Parang sinasabi niya lang ang isang katotohanan? Parang isang batas ng physics, ganun, isang fundamental na katotohanan ng realidad nila. Hindi ito, huwag, kung hindi papatayin kita. Parang sinasabi niyang huwag kasi mamamatay ka. So parang yung araw, sobrang liwanag, nakakabulag, nakakasunog pag lumapit ka ng sobra. Parang ganun ba yung analogy pero sa isang divine at absolutong level? Magandang panimulang analogy yan. Pero higit pa roon kasi hindi lang ito physical. Ang epekto nito ay sa buong pagkatao mo. Okay. At hindi lang si Moses ang nakaranas niyan. Paulit-ulit yung pattern sa sources mo eh. Tingnan mo si Propeta Isaias. Okay, anong nangyari sa kanya? Nang makita siya ng pangitian ng Diyos sa trono, napasigaw siya. Sabi niya, sa aba ko, napahamak na ako dahil nakita ng mga mata ko ang hari. Grabe. Parang naramdaman niya na yung sariling niyang imperfections sa harap ng absolutong kabanalan, sapat na para malusaw siya. Literal. So hindi ito isolated case. Universal rule talaga to sa mundo ng source material. Eksakto. Maging sa aklat ng mga hukom, yung tatay ni Samson, si Manoah, nang mapagtanto nilang yung kausap nilang anghel ay manifestation pala ng Diyos, Anong sinabi niya? sabi niya, tiyak na mamamatay tayo. Ganun katindi yung takot. At si Daniel, grabe yung physical reaction niya. Oo, sa mga huling kabanata, no? Oo, nawalan ng lakas, namutla, bumagsak sa lupa na parang patay. Ang consistent na mensahe ay, ang direktang exposure sa kabanalan ng Diyos ay hindi kaya ng isang mortal at imperfect na nilalang. Pero sandali, kung all-powerful ang Diyos, di ba niya kayang gumawa ng paraan, yung parang isang divine filter para makita siya ng mga tao nang hindi sila masunog? Bakit kailangan ng ganitong ka-extreme na solusyon? Napakagandang tanong niyan. Kasi ayon sa lohika ng source, ang dahilan ay hindi lang dahil sa liwanag ng Diyos, kundi dahil sa kanyang absolutong katarungan. Katarungan. Paanong katarungan? Hindi na raw kinukonsente ang kasalanan. At ang mga nilikha na may free will, by definition, may kakayahang magkasala.
may marka pa ng di kasakdulan. Okay, so may conflict sa nature. Oo, kaya yung mismong presensya ng perpektong kabanalan nagiging parang apoy na tumutupok sa anumang di banal. Kaya hindi sapat ang isang filter. Ang kailangan ay isang solusyon na nag-a-address sa mismong nature ng Diyos at ng tao. Dito na yung impossible situation. Iyan na. Para magmahal, kailangan nilang makita at makilala ang Diyos. Ngunit sa kalagayan nila, ang pagkakita sa Kanya ay tiyak na kamatayan. Dead end. So, paano lalabas diyan? Kung kamatayan ang resulta, paano niya ipapakilala ang sarili niya? Ito na, siguro dito na, nagiging really interesting yung usapan. Eksakto. Dito pumapasok yung sinasabi ng source mo na isang radical, halos hindi kapaniwalang solusyon. Ano yun? Ang Diyos mismo ang dapat maging isang nilikha. Wow! Teka, Dapat siyang pumasok sa sistema natin, sa espasyo at panahon natin sa paraang kaya nating iproseso. Sa ganitong paraan lang niya may papakita kung sino siya nang hindi tayo namamatay. Ito ang buong konsepto niyang pagkakatawang tao, incarnation. at ito yan ang nagdadala sa atin sa isang susing talata sa source mo, yung 1 Timoteo 6. Medyo technical to pero mahalaga. Oo, yung naglalarawan sa Diyos. Oo. Bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lang ang may immortalidad at nananahan sa liwanag na di malapitan, na walang taong nakakita o makakakita. Dito raw nagkakaroon ng debate. At ang fascinating dito, yung description na yan ay naglalatag ng tanong, sino ba eksakto ang tinutukoy dito? Sa theology kasi ng Trinity, may tinatawag na personas. So ang tanong, tama, ito ba yung unang persona, ang Diyos Ama, o yung ikalawang persona, ang Diyos Anak? Kasi yung paglalarawan na walang kamatayan, di malapit ang liwanag, hindi makita, parang tumutukoy sa Diyos sa kanyang pinaka-transcendente na anyo. At napansin ko, mukhang yung source mo may halong Korean. Kasi may mga label na Kyonhee 1 at Kyonhee 2. Paano ba ito basahin? Kyonhee 1 at Kyonhee 2? Ano yung pinaglalabanan nila? Oo, isang interesanting detalye yan. Basically, dalawang magkaibang interpretasyon. Yung unang pananaw, yung Kyonhee 1, Okay, ano yung sa kanila? sinasabi nila na ang tinutukoy dyan ay ang unang persona, ang Diyos Ama. Simple lang ang lohika nila. Paano? Marami ng taong nakakita sa ikalawang persona, si Jesus, di ba? So yung description na walang taong nakakita o makakakita ay mas bagay daw sa Ama na nananatiling invisible. Okay, straightforward, makes sense naman. Ano naman yung pangalawang view? Yung Gyonhe 2. Itong ikalawang pananaw, mas nuanced siya. Sinasabi nito na ang tinutukoy dyan ay ang ikalawang persona, si Jesus. Si Jesus din. Oo, pero sa kanyang orihinal na estado bago pa siya magkatawang tao. Ang ebidensya nila ay yung titulo. Yung hari ng mga hari. Yon, sinasabi nila na sa aklat ng pahayag, partikular na ginamit yan para kay Jesus. So ayon sa kanila, yung description sa 1 Timoteo ay pagpapakita ng tunay na kalikasan ni Kristo bilang kapantay ng Ama. Bago niya, pansamantalang hinubad yung full glory niya para maging tao. Alam mo, yung pangalawang view, parang mas may bigat para sa akin. Kasi may idinadagdag itong isang layer ng kahulugan sa konsepto ng humility. Paanong humility? Sinasabi sa source mo na ang tunay na kapagumbabaan, hindi yung pagsunod ng mas mababa sa mas mataas. Expected na yun eh. So yung pagpapasakop ng ikalawang persona, nakapantay ng una, yun yung ultimate expression ng humility. That's a much more profound point. Tumpak. At iyan mismo ang argumento ng ikalawang pananaw. Ang pagkakatawang tao ay hindi lang isang praktikal na solusyon, kundi isang moral at spiritual na statement. So, para malutas ang dilema, naging nilikha ang Diyos para makita siya. Pero, hindi lang yon ang buong kwento, tama. May mas malalim pang dahilan. Oo, hindi lang yon. Sige, pasukin natin yan. So, hindi lang ito para magpakita. Hindi lang isang divine meet and greet. Ano ang mas malaking misyon? Ang pagpapakita ay simula pa lang. Ang pinakasentro ng lahat ayon sa source mo ay yung krus. Ang pagkakatawang tao ang nagbigay daan para maging posible ang krus. Okay, konektado sila. At sa krus,
dalawang bagay ang sabay na nangyari. Una, pinatunay ng Diyos yung dalawang katangian niya na tila magkasalungat, yung kanyang absolutong pag-ibig at yung kanyang absolutong katarungan. Pag-ibig at katarungan, sabay? Pangalawa, sa pamamagitan ng krus, winasak niya yung kapangyarihan ng kasalanan sa loob ng sistema ng espasyo at panahon. Wow, okay. So, yung solusyon pala sa visibility problem, ayun din mismo yung mekanismo para malutas yung sin problem. Grabe ang efficiency. Parang two birds, one stone. Oo, parang hindi lang ito plan A. Ito yung nag-iisang plano na kayang ayusin ang lahat in one go. Tama bang pagkakaintindi ko? Iyan mismo ang sinasabi ng source mo. Isang napaka-eleganting disenyo. At para magawa yan, kailangan siya mismo ang maging tao. Hindi pwedeng anghel lang o isang kinatawan. Bakit kailangan siya mismo? Detalyado yan sa aklat ng Hebreo. Sinasabi roon na kailangan niyang maging tulad natin sa lahat ng paraan. Kailangan niyang magkaroon ng laman at dugo, makaranas ng tukso, ng pagod, ng sakit, at sa huli, ng kamatayan. Para maintindihan niya tayo. Eksakto. Ginawa niya yun para maging isang mahabagin at tapat na punong pari na hindi lang naguutos mula sa malayo, kundi lubos na nakakaunawa sa pinagdadaanan ng tao. At ito na yung ultimong pruweba ng pag-ibig na binabanggit natin sa simula. Oo, sabi nga sa Roma 5.8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi lang sinabi, hindi lang isinulat. Ipinakita. Ipinakita sa paraang walang kaduda-duda. Kaya yung Diyos na dating hindi makikita, na nananahan sa di malapit ang liwanag, ay naging isang konkretong tao, nakikita, naririnig at nahahawakan. Mula sa isang abstract na konsepto, naging isang very real, historical figure. Iyan mismo ang punto. Sabi sa Juan 1:14, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At mas personal pa yung description ni Apostol Juan sa sulat niya. Ano yung sinabi niya? Sabi niya, ito ay tungkol sa isang taong aming narinig, aming nakita ng aming mga mata, at kinapa ng aming mga kamay. Sobrang grounded, di ba? Oh, very physical. At ito, may napakalaking epekto sa tipan o kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Paano nito binago yung kasunduan? Dahil dito, isang bagong tipan ang naitatag. Sa lumang tipan kasi, ang selyo ng kasunduan ay dugo ng mga hayop, tupa, kambing. O yung mga handog? Pero ayon sa source, yun ay anino lang, isang pansamantalang simbolo. Ang bagong tipan na sinilyuhan na mismo ng dugo ng Diyos na nagkatawang tao ang siyang tunay at permanente. So, para mas madaling intindihin, nag-upgrade yung currency. Mula sa dugo ng hayop na symbolic, naging dugo na mismo ng Diyos, which is the real deal. Perfect analogy. At dahil sa real deal na dugo na yan, naging posible na para sa banal na espiritu na manahan sa loob mismo ng mga tao. Ah, okay. So may internal effect din. Oo, at yung espiritu na yun ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para sa wakas ay tuparin yung pinakautos, ang magmahal. Hindi na lang ito ang isang utos na nakasulat sa bato, kundi isang kakayahan na nakatanim na sa puso. Okay, grabe, ang laking pagbabago nun. Mula sa isang Diyos na hindi makita, naging isang Diyos na nahahawakan, at ngayon, isang Diyos na nananahan sa loob. Kailangan kong itanong, anong practical na epekto nito para sa mga tao? Paano nito naapektuhan yung free will na nabanggit mo sa pinakasimula? Kung i-connect natin pabalik, dito na nagiging ganap yung kalayaan. Nagiging ganap? Paano? Kasi bago nito, yung free will ay paang theoretical. Oo, may kakayahan silang pumili, pero paano ka pipiling magmahal sa isang konsepto lang, sa isang Diyos na kinatatakutan mo? Oo nga no. Ngayon, dahil nakita,
narinig at naranasan na nila yung sukdulang pag-ibig ng Diyos sa krus, mayroon na silang malinaw na batayan para tumugon? May basehan na yung pagpili nila? Tama! Ang pagpili na mahalin ng Diyos ay hindi na dahil sa takot o obligasyon, kundi isang natural na tugon sa pag-ibig na unang ipinakita sa kanila. Yan ang buong diwa ng 1 Juan 4. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. At hindi lang ito tungkol sa pagtugon sa pag-ibig, di ba? Naging isa rin siyang modelo. Isang pattern. Tumpak na tumpak. Hindi na lang siya nagbigay ng mga rules mula sa langit. Bumaba siya at ipinakita kung paano mamuhay ayon sa mga rules na yon. Parang walk the talk. Literally, sabi sa Efeso, maging mga tagatulad kayo sa Diyos at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya naman ng pag-ibig ni Kristo. At sa 1 Pedro, mas malinaw pa, sinabing si Kristo ay nag-iwan ng usang halimbawa, isang blueprint, isang pattern na dapat nating sundan. May isang linya sa source na talagang tumatak sa akin. Sinasabi roon, ang mga nilikha na tumitingin sa Diyos na naging nilikha ay nagiging katulad niya. That's a powerful idea. At iyan marahil ang pinakamalalim na resulta ng lahat ng ito. Ito ang konsepto ng transformation by beholding. Transformation by beholding? Oo, sinasabi sa Roma 8:29 na ang ultimate goal ay ang mga tao ay maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin, pag-aaral at pagninilay sa buhay ng Diyos na naging tao. Ang mga tao mismo ay unti-unting nababago. Eksakto, nagiging salamin sila ng imaheng tinitingnan nila. Ang solusyon sa dilema ng visibility ay naging daan din para sa restoration ng pagkatao. Kung susumahin natin, ang pagiging ikha ng ikalawang persona ng Diyos ay hindi lang isang matalinong solusyon sa isang logistical problem. Higit pa roon. Ito pala ang mismong paraan para pasukin ang sistema ng kasalanan, tubusin ito, at sa huli, bigyan ng mga nilikha ng tunay at makabuluhang kalayaan para sa wakas ay makapili na tunay na magmahal. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, para sa inyong lahat, based sa mga materyales na ito, iniwan tayo ng source na may isang malalim na ideya. Sige. Sinasabi rito na ang Diyos, sa pagiging isang bagong Adan, ay ipinakita ang pagiging totoo at makatarungan ng kanyang mga utos sa pamamagitan ng pagsunod mismo sa mga ito. Ngayon, pag-isipan mo ito. Paano magbabago ang pagtingin mo sa utos na pasanin ang iyong krus at sumunod sa akin? Paano nga ba? Paano kung iisipin mo ito hindi lang bilang isang mabigat na tungkulin para sa kaligtasan, paano kung makikita mo ito bilang isang paanyaya na tularan ng isang paraan ng pamumuhay, isang blueprint na ipinakita mismo ng Diyos, hindi para pahirapan ka, kundi para ipakita sa iyo kung paano tunay na maging tao?